Isang umaga, naligo nga agad ako kahit hindi ko to ginagawa. Ngayong araw na pala kasi ako ikakasal. Eto nga, kinuha ko na itong susuotin ko. First time ko nga lang pala magsusuot ito kaya medyo nahihirapan ako. Lalong-lalo na dito sa long sleeve na to. Itong butones sa katawan ay madali lang maipasok. Pero itong butones sa kamay ay hirap na hirap ako. Dito nga ako tumagal ng sobra. Wala kasi ako makatulong sa pagbibihis. Sa isang kamay halos dapat yata ako sa 10 minuto bago may ipasok yung butones. Pero dito sa isa hirap talaga ako kaya lumabas na ako para humingi ng tulong sa kapitbahay. Pagkatapos sinuot ko na itong bagong bili kong sapatos. First time ko lang magsuot itong black shoes. Ang ganda pala at ang sarap sa paa. Sobrang komportable. Pagkatapos kaya pala nagsuot na ako nitong vest. Ala isang set o isang attire na talaga itong binili ko. Sa online ko nga lang pala ito binili. Buti na nga lang samang tama, saktong size dumating sa akin. Dito naman sa necktie, medyo nalito ako. Sa loob ba to o sa labas? Sa loob nga pala to, dapat pala hindi ko muna sinuot itong coat ko. Eto nga, sinuot ko na nga pala itong necktie ko. Nanood nga pala man ako ng tutorial kung paano ba to i-adjust. Ayun, okay na, mukha nang malinis. At eto na nga pala, pinakahuli. Sinuot ko na nga pala ulit itong coat ko. O, diba kahit isang araw lang nagmukha din akong tao. Ayan, eto nga pala ang aking OOTD sa kasal. Hayaan niyo muna ako maging GGS sa sarili ko. Pero grabe, napakainit pala neto. Kaya bago umalis habang wala pa yung sasakyan, eto nga magpapahangin muna ako. Para di naman ako agad haggard o dugyot sa kasal. Pahangin muna ako habang naghihintay na sasakyan. At mga ilang minuto, andito nga pala yung masasakyan ko. Nag-arkil nga pala ako ng limousine. Charot, aangas lang ako dito sa motor. Ganun din, haggard din agad ako. Ang lakas ng hangin tapos ang init pa. Eto nga, on the way na nga pala kami sa kasal. Kasalang bayan nga lang pala kami. At dito ang venue sa Cubs DepEd, Kabuyaw Clubhouse. At eto nga pala si Josel. Hindi na po Jerome ang pangalan niya, Josel po. Dito pala nagsimula na yung ceremony. Kaya naman di ko na nakunan pa iba pang mga nangyayari. Fast forward, dito na tayo sa reception. Natuwa nga ako nung nakita ko yung ayos. Kay Josel nga pala tong idea. Tapos nagulat ako, meron agad mga regalo dun sa tabi. Grabe, sobrang dami. Tapos meron din kaming cake dito sa tabi. Grabe, sobrang laki din. Sa kabilang side naman meron kaming table, diyan kami kakain. At eto na may mga table ng mga ninong at ninang namin. At ng mga audience ba tawag? Eto naman yung catering, ayan diyan sila sasando. Madami sila makakain kasi limang putahiyan. Eto naman si Kapag, sobrang saya nga pala niya para sa akin. Congratulations, Tito Dogs! At habang hinihintay pa namin yung ibang bisita, dito nga ipinipicture muna si Josel ng photographer. Thankful nga ako dahil ang galing ng photographer namin. Kasi tinuturuan niya kami mag-posing. Sobrang ganda nga daw ni Josel. Kaya naman talagang mangha-mangha si Kapag nung nakita niya to. Maya-maya din ay nag-start na ang program. Makita sa stage yung magulang ni Josel. At dahil may sakit ng tatay ko, nanay ko nagbabantay. Ate ko at asawa niya tumayo yung magulang ko. Isa-isa na nga din pala pinakilala mga ninong at ninang namin ni Josel. Thank you po sa pagpunta. Pagkatapos itinawag na nga pala kami sa stage. Sobrang excited ko na napatuloy si Josel. Sorry naman di ko sinasadya. At eto nga pagkakit nga pala namin ng stage. Sinimulan nga pala to isang maitim-tim na panalangin. Pagkatapos ng dasal, dito sinimulan namin ang first dance bilang mag-asawa. Sobrang thankful nga din pala kami sa host. Kasi ang galing din niya, dinadirect niya kami kung ano yung mga gagawin namin. Kaya naman nawawala yung mga awkward at shy moments namin. Kaya naman alive na alive o buhay na buhay yung program at tuwang-tuwa din ang mga tao. At syempre dahil ayaw namin magutom yung mga bisita namin, bago magsimula mga masayang palaro, bawat table, nag-picture muna sa amin para makakain na. Syempre alam namin yun, taramdam namin, nagutom na rin talaga sila. Kasi kahit nga kami dalawa, gutom na rin eh. At dito nga start na nga pala kaming kumain. Medyo mahihayin nga lang pala si Josel. Nag-request pa siya ng extra rice kaso nahihiya siya. Kaya naman ako na ang naglagay. Tapos bubulong siya sa akin at sabi niya maglagay na rin ako ng kanin sa akin. Para daw pag kulang sa akin na siya kukuha. At nung ibabalik ko na yung kanin, pinigilan niya ako, dagdagan ko daw yung akin. Kaya dinagdagan ko para sa akin na siya kukuha ng kanin mamaya. After ng kain, dito nga naghiwa na kami ng cake. Litong-lito nga ako dito noong una kung paano paghiwa gagawin ko. Pero pinahiwa sa akin ay malaki. Kaya pala malaki kasi malaki daw pala ipapakain namin sa isa't isa. Ayan oh, di ko nga ma-imagine kung paano nagkasya sa bibig ko. Tawa-tawa na lang tuloy ako diyan. Pagkatapos dito nga pala uminom din kami ng Nesty. Nabulunan kasi kami sa cake, buti lang merong Nesty. Grabe daw di mahalatang uho na uho kami diyan. Pagkatapos dito na nga pala nag-start ang money dance. Sa totoo nga lang bilang first time hindi ko alam na meron pala mga ganito. Parang birthday pala to. Pwede nila kami bigyan ng regalo kung gusto nila. Kaya naman salamat sa mga tumulong sa amin sa kasal. Kasi kung kami ng dalawa lang talaga, di bali nang walang regalo. Ang mahalaga kasi sa amin na may iraos, maikasal, yun lang talaga. Pero sa mga nagbigay ng regalo at mga cash, salamat po sa inyo. Si Lord na ang bahala magbalik sa inyo niya ng doble-doble pa. Sa totoo nga lang habang ginagawa yan, hindi ko na alam, hindi ko na maalala kung sino-sino yung mga taong lumalapit dyan sa unahan. Hindi ko alam kung anong tamang term. Siguro masyado lang ako na-overwhelm kaya wala talaga masyado maalala sa nangyayari. Ngayon lang habang nag-i-edit ako, ngayon ko lang nare-realize yung mga nangyayari na yan. Basta masasabi ko lang, salamat po sa lahat ng mga nagbigay. Salamat kasi paldo-paldo kami. Sa ngayon nga, hindi pa namin alam kung anong gagawin namin dyan sa mga nalikom namin na yan. Ipambibili lang siguro namin ng mga gamit na kulang dito sa bahay. Pagkatapos nga pala ng money dance na yan, nagbigay na nga pala ng mga personal message yung mga ninong at ninang sa amin. Pero sa amin na lang yun. At dito naman nagsasalita kami, nagpapasalamat kami sa mga taong umatin. Na kahit pagalit pa sila sa malalayong lugar, ay naglaan talaga sila ng oras para umatin. Kaya thank you po sa inyo. Bago matapos ay pinag-open nga pala muna kami dito ng dalawang regalo. Ito nga pala una namin nabuksan ng electric fan. Wow, sana all may brand new electric fan. Sunod naman ako namin na itong pang-init ng tubig. Tamang-tama wala kami nito, thermos na lang ang bibilin ko. So yun lang, thanks for watching. Bye-bye! And it's a wrap!